Mula sa kayamanan at artifacts na nadiskubre sa ilalim ng kubeta hanggang sa Pinoy na may milyong dolyar na perla sa ilalim ng kama. Narito ang listahan ng mga kayamanang natagpuan sa mga lugar na hindi inaasahan. Sa ilalim ng toilet. Barado ba ang toilet nyo? Ba't di mo subukang ayusin at baka matulad ka sa lalaking ito? Siya ay si Luciano Fagiano na taga Lecce, Italy. Dahil sa baradong toilet, naisip niyang hukayin ang sewage pipe upang hanapin ang problema. Laking gulat niya nang madiskubre ang tila subterranean world sa ilalim ng kanilang banyo. Una ay nadiskubre niya ang isang kwarto na puno ng bato mula pa noong Middle Ages. Kasama ang isang archaeologist, natagpuan nila ang iba pang silid na mayroong napakaraming artifacts, ancient pottery, iba't ibang klaseng alahas, Roman devotional battle at iba pang relics. Maliban dito ay marami pang ibang misteryosong chamber ang kanilang natagpuan. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga nakuhang relics ay kinumpiskan ng gobyerno. Mabuti na lang at may kaunti ring naitabi si Luciano kaya nagbukas siya ng maliit na museum at inilagay lahat dito. Sa kulungan. Mahirap ang buhay bilanggo. Siksikan, magtitiis sa maliit na higaan at kung minsan ay kailangan pang mag-community service. Pero para sa mga inmates na ito, sulit lahat ng paghihirap. Isang araw, habang nagtatrabaho sa agricultural land ng Pliven Prison sa Bulgaria ang mga inmates, aksidente nilang natagpuan ang higit 7,000 silver coins na gawa pa ng Ottoman Empire. Nakasalid ito sa dalawang treasure pots. Ang 7,046 Ottoman Turkish silver coins na ito ay tinatawag na Axis, ang pangunahing monetary unit ng Ottoman Empire. Ayon sa archaeologist na si Vladimir Naidinov, ang halaga nito ay sapat na upang makabili ng 3 malaking bahay noon. Ganun pa man, hindi nabigyan ni Katiting ang mga nakadiskubring inmates o kahit gantimpala man lang. Sa isang laruan. Isang babae ang nakakita ng isang simpleng laruang manika. Nang kanya itong tingnan, may nakita siyang kung anong bagay sa loob nito. Binuksan niya at nakita ang laman nito ay isang diamond ring at halos 100 maliliit na diamond stones. Ganun pa man, may mga theory sa kasong ito na nagne-negate sa discovery. Ayon sa iba, ito ay stage o peke, habang para sa iba naman, may sumpa ang manika pati na ang kayamanan sa loob. Sa loob ng piano. Ang 100-year-old na pianong ito ay dinonate ng mag-asawang Meg at Graham Hemmings sa Bishop Castle Community College dahil kailangan nilang magbawas ng gamit. Malamang ay hindi nila gugustuhin ipamigay ang piano kung alam lang nila ang nasa loob nito. Habang inaayos ng tuning technician ng piano, nakita niya ang 7 cloth band packet na nakatago sa ilalim ng mga pyesa nito. May laman lang naman itong higit sa 900 pirasong gold coins. What? Oo. Aabot ang halaga nito sa halos 500,000 euros. Napunta sa technician ang kalahati nito habang ang natitirang kalahati ay ibinigay sa Bishop College. Sa kasamaang palad, ang orihinal na may-ari ng piano na sina Meg at Graham ay hindi man lang nabigyan ng parte. What? Battlefield Tank. Si Nick Mead ay nag-ooperate ng isang tank salon. Ito ay isang kumpanya na nagre-restore at nagme-maintain ng mga battlefield tanks. Dahil sa matinding pagkahilig sa mga tangke, nagawa ni Mead na i-trade ang mga sasakyang may kabuuhang halaga na $42,000 para sa tangking ito na nakadisplay sa eBay. What? Oo, nabili niya ang tangking ito sa eBay. Sa tulong ng tank salon staff, agad nilang ineksamin ang nabiling tangke. Habang ito'y kanila nang pinapaganda, napansin nilang parang may mali sa isa sa mga fuel canister nito. Mabigat, kaya inakala nilang may laman itong mga armas. Sinubukan nila itong kumpirmahin pero laking gulat nila na ang kanilang nahugot galing sa loob ay isang solid gold bar. Wow. Tinignan pa nila ang loob at umabot sa 5 gold bars ang kanilang nakuha. Aabot ang halaga nito sa $1.2 million. Yun nga lang, natakot sila sa posibleng problemang kakaharapin kung aangkinin nila ito. Kaya agad silang tumawag sa mga otoridad at sinurrender ang mga ginto. Huh? Mumurahing painting. Marami sa atin ang mas gugustuhin na mamili ng mga mumurahing gamit kaysa gumastos sa orihinal pero mas mahal. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaki na bumili ng lumang painting sa mumurahing tiyangge. Nang tanggalin niya ang canvas nito para ayusin, nakita niya ang isang nakatuping piraso ng papel. So ano nga ba ang special dito? Well,
Ito lang naman ay original copy ng Declaration of Independence. Ang petsa sa papel ay 1776 kaya walang dudang ito ay legit. Okay. Pugad ng ibon. Ang pagnanakaw ay may tuturing lang na krimen kung ang gumawa nito ay tao. Isang araw, inilagay ni Julia Bowler ang kanyang engagement ring sa bintana habang siya ay naliligo. Pagkatapos ay napansin niyang nawawala na ito. May mga suspect naman na kinwestiyon, ngunit lahat sila ay itinanggi ang pagnanakaw. Nawala na ng pag-asa si Julia na ma-recover pa ang singsing hanggang sa lumipas ang halos 3 taon. Nakita na ang singsing. Saan? Sa pugad ng isang magpie. Amazing, di ba? Bathtub cash. Nang pumanaw ang dating may-ari ng isang bahay sa Cleveland, naiwan niya ang isang nakakamanghang sikreto. Natuklasan lang ito nang ang isang random contractor ay pumunta upang ayusin ang banyo para sa mga bagong may-ari ng bahay. Tinanggal nila ang bathtub at natuklasang ang dingding sa likod nito tad-tad ng napakaraming pera. What? Pinaalam niya ito sa may-ari at nang kanila itong bilangin, umabot ito ng $500,000. Tinago ito ng dating may-ari at nakalimutang isama sa kanyang last will and testament. Lumang safe. Nang nagdesisyon ang isang Belgian accountant na maghanap ng bagong opisina, napili niya ang isang commercial space na dati ay pagmamay-ari ng isang bangko. Kakabenta pa lang ng property at may mga gamit pang naiwan. Kabilang na dito ang isang lumang safe na nakatambak lang sa gilid. Dahil wala naman itong silbi para sa kanya, naisip niyang ibenta na lang ito sa junk shop. Mabuti na lang at sinubukan niya itong i-dismantle. Nang ito ay nabuksan, nadiskubre niyang hindi pa pala ito cleared out. May laman itong pera na aabot sa 300,000 euros. Imbes na manahimik at angkinin ang pera, tumawag siya sa bangko upang ipaalam ang natuklasan. Pero hindi ito inako ng bangko at sinabing walang perang nawawala sa kanila. Dahilan upang tuluyang maangkin ng mapalad na accountant ang pera. Lumang sofa. Natagpuan ng 3 estudyanteng ito ang cash na aabot sa $40,000 sa loob ng isang sofa. Nabili nila ito sa halagang $20 lang. Bilang mga good Samaritans, ibinalik nila ito sa may-ari. Ito ay isang 91 years old na byuda. Ayon sa kanya, nakalimutan na umano niya ang tungkol sa cash na itinago niya sa sofa. Sa ilalim ng kama. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Isang mangingisda sa Puerto Princesa, Palawan ang minsay nakakita ng isang perlas mula sa isang giant clam. Dahil sa laki nito, nagka-interes siyang kunin ito at dalhin sa kanilang bahay. Tinago niya ito sa ilalim ng kanilang kama upang magsilbing lucky charm. Halos 1 dekada ang lumipas, kinailangan nilang lumipat ng bahay. Nagdesisyon siyang ibigay na lang ang perlas sa kanyang tiyahin na isang tourism officer. Ito ay para na rin sa safekeeping ng perlas. Nang ito ay naisa publiko, agad itong sinuri ng mga eksperto. Dito napag-alaman na ang halaga nito ay aabot sa higit $100 milyong. Sana all. Ikaw, naranasan mo na bang makahanap ng importanteng bagay sa di inaasahang lugar? Share mo naman yan sa comment section. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video at mag-subscribe sa Forbidden Diary.